Bakit nilikha ng Diyos ang tao? Bakit tayo umiiral dito sa mundo? Ano ang dahilan ng Diyos at naisipan niya na likhain tayong mga tao? You see, ang Diyos ay Diyos at ang lahat ng bagay ay nasa Kanya na. Kung tutuusin, hindi naman niya tayo kailangan. Pero bakit niya naisipan likhain tayong mga tao? So yan ang tatalakayin natin dito sa part 1 ng Bible Study Series na pinamagatan, What is Man? First of all, merong exclusive plan ang Diyos nang nilikha niya ang tao. At itong exclusive plan na ito ay under naman ng tinatawag na universal plan ng Diyos nang nilikha niya ang lahat ng nilalang. Pero since pinag-aaralan natin dito ngayon ay patungkol sa tao, focus muna tayo sa exclusive plan at yung universal plan, tatalakayin naman natin yon sa ibang series. So anong exclusive plan ng Diyos nang nilikha niya ang tao? Well, nilikha ng Diyos ang tao para gawin itong mga anak niya. At naisipan ng Diyos ang layuning ito dahil sa kanyang kaisa-isang anak na si Jesus. Nais niyang maging kagaya ni Jesus ang mga lilikhain niyang tao. Yes, si Jesus ay kasama na ng Diyos sa pasimula pa lang at dahil sa kanya nilikha ng Diyos ang lahat ng nilalang. Tignan natin ang bagay na yan sa Biblia. Magsimula tayo kay Jesus. Si Jesus kasi ay tunay at kaisa-isang anak ng Diyos na kasama na ng Diyos sa pasimula pa lang. Sinasabi sa John chapter 1 verse 18, walang taong nakakita kailanman sa Diyos ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Si Jesus ay bugtong na anak. Kapag sinabing bugtong na anak, kaisa-isang anak. Ang mga tao tinawag na mga anak ng Diyos because of adoption and regeneration. Habang ang mga anghel naman sa Book of Job ay tinawag na sons of God. Pero tinawag lamang silang mga sons of God ng author ng Book of Job para ipakilala sa atin ang kanilang origin as supernatural being but still created beings pa din. Pero si Jesus naiiba dahil siya talaga ay anak ng Diyos. Siya ay taglay ng Diyos sa kanyang sarili before the beginning of time, sa eternity past pa lang. Kaya nga sinasabi dito, walang nakakita kailanman sa Diyos ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama ay siyang nagpakilala sa Kanya. Si Jesus, kasama siya ng Diyos, siya ay taglay ng Diyos in the bosom of the Father, meaning mag-ama talaga sila. At itong si Jesus ay galing sa Diyos. Sinasabi sa Kawikaan 30 verse 4, sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sino ang pumisa ng hangin sa kanyang mga dakot? Sinong nagtali ng tubig sa kanyang kasuotan? Sinong nagtatag ng mga wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan at ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman? Si Solomon na sumulat ng talatang ito ay mayigit 23 generation ang pagitan bago isinilang si Jesus. Bago nagkatawang tao si Jesus. Pero nung time na yon, si Solomon ay may idea na yung kinikilala niyang nag-iisang Diyos ay may kasamang anak. At isang piraso lang ang binanggit na anak dito, hindi marami. Ngayon, si Jesus nga ay kasama na ng Ama sa pasimula pa lang at dahil sa kanya nilikha ang lahat ng nilalang. John chapter 1 verse 3, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ni Jesus, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. So kung wala si Jesus, hindi maiisipan ng Diyos na likhain ang lahat ng bagay. So si Jesus, bukod sa siya ay co-creator ng Diyos Ama, siya rin ang motivation at inspiration ng Diyos nang nililikha niya ang lahat ng bagay. Siya ang dahilan kung bakit nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, pangunahin ng tao. Sinasabi sa Colossus chapter 1 verse 16, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ni Jesus. At ukol sa kanya, at ukol kay Jesus. So lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan ni Jesus at para kay Jesus. Ano ang dahilan ng Diyos? Ba't nilikha niya ang tao sa pamamagitan ni Jesus? At sinasabi sa Romans chapter 8 verse 29, ang dahilan. Base dito, sapagkat yaong mga nang una pa ay kaniyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. So bago lalangin ng Diyos ang tao,
kilala na ng Diyos ang mga taong magiging tagasunod ni Jesus. At ang mga ito, tinalaga sila na maging katulad ng larawan ng kanyang anak, larawan ni Jesus, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. So nangangahulugan ang purpose ng Diyos nang nilalang niya ang mga taong ito ay para maging kalarawan nila si Jesus, para maging mga anak sila ng Diyos, kagaya ni Jesus. Itong larawan na binabanggit dito ay larawan ng kabanalan at katuwiran. Nais ng Diyos na ang mga taong ito ay maging katulad ng ito dahilan kung bakit sa Genesis chapter 1 verse 26, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Ito ay usapan sa pagitan ng ama at ng anak. Lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. So nilikha ng Diyos ang tao para maging katulad ng kanyang anak, si Jesus. Para ang mga taong ito ay maging anak ng Diyos. Pero alam natin ang istorya, napahiwalay ang tao sa Diyos. At naging problema dito ay pinili ng tao ang pagkakasala. Ang kasalanan ang nagpahiwalay sa tao at sa Diyos. Pero hindi nangangahulugan isang malaking pagkakamali ang layunin ng Diyos sa tao. At hindi rin nangangahulugan na hindi na matutupad ang layunin na ito sa tao. Kasi mula pa ng pasimula, alam na ng Diyos na ang layunin niyang gawing mga anak ang tao ay hindi kayang gawin ng tao sa kanilang sariling kakayahan at kalooban. Alam ng Diyos na mahuhulog ang tao sa pagkakasala because of their free will. Hindi sila puinersa ng Diyos, they have a free will, at itong free will na ito ang kalayaan ng tao na pumili sa pagitan ng pagsunod at pagsuway. At alam natin ang istorya, malayang pinili ng tao ang pagsuway. Kaya nangyari, nahulog sa pagkakasala ang tao at ang tao ay napahiwalay sa Diyos. Napahiwalay siya sa layunin ng Diyos. At ano nangyari? Hindi na ba matutupad ang layunin ng Diyos na gawin niya mga anak ang tao? No. Sa pasimula pa lang alam na ng Diyos ang lahat ng ito. At doon pa lang sa eternity past, nakaplano na ang remedyong gagawin ng Diyos. Ito din ay sa pamamagitan ni Jesus. Sinasabi sa Efeso chapter 1 verse 4 hanggang 5. Unahin natin ang verse 4. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa kaniya bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. So, unahin natin yung verse, ayon sa pagkapili niya sa atin, bago itinatag ang sanlibutan. So, meaning, bago nilikha ang lahat ng bagay, pinili na ng Diyos ang mga taong ito kay Jesus. Pinili sila kay Jesus upang maging tagasunod ni Jesus para maging banal at walang dungis sila sa pamamagitan ni Jesus. Kasi nga nakaplano na sa Diyos na si Jesus ay magkakatawan tao sa tamang panahon, mamamatay para sa kasalanan ng mga taong ito para maging malinis sila, and then mabubuhay muli para bigyan ng bagong buhay ang mga taong ito, na sa gayon matupad yung layunin ng Diyos na gawin silang mga anak ng Diyos. At bakit ito isinagawa ng Diyos? Pagdating sa Efeso chapter 1 verse 5, ganito sinasabi, na tayo'y itinalaga niya ng una pa sa pagkukupkup na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Hesukristo sa ganang kaniya ayon sa minagaling ng kaniyang kalooban. So ito ay nangyari dahil doon nga sa layunin ni Diyos na gawing mga anak niya ang mga tao. Na itinalaga niya ang mga taong ito sa pagkukupkup o pag-aampon na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Jesus. Dahil nga babayaran ni Jesus ang kasalanan nila, mareremedyohan ang problema ng kasalanan, at ang tao ay mapapanumbalik doon sa layunin na gawin silang mga anak ng Diyos sa pamamagitan pa din ng muling pagkabuhay ni Jesus o yung regeneration and sanctification. Sa makatuwid, si Jesus ang dahilan bakit nilikha ng Diyos ang tao. So yun yung layunin ng Diyos na nilikha niya ang tao para gawin silang mga anak kagaya ni Jesus. Gawin silang mga anak ng Diyos. At bukod sa si Jesus ang dahilan kung bakit tayo nilikha ng Diyos, si Jesus din ang makakagawa ng layunin ng Diyos sa atin. Kung tatanggapin ng tao si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Kasi nga napahiwalay ang tao sa Diyos. Nang pinili ng tao ang pagkakasala, siya ay namatay sa espiritu, siya ay nawalan ng koneksyon at relasyon sa Diyos, at dahil sa dumami ang lahat ng tao at ang lahat ng tao ay mula kay Adan, then lahat tayo patay sa espiritu.
At ang only way para manumbalik tayo o maibalik ang ating relasyon sa Diyos ay tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas para maging tayong anak ng Diyos. Sinasabi sa John chapter 1 verse 12, datapwat ang lahat ng sakanyay kay Jesus nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatan maging mga anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan, si Jesus. Mga kapatid, lahat ng tao nilikha ng Diyos, binigyang buhay ng Diyos, pero hindi lahat anak ng Diyos. Yan ang maliwanag na itinuturo ng Biblia. Dahil nga base dito, datapwat ang lahat ng sa kanya ay nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatan maging mga anak ng Diyos. So yung mga nagsitanggap kay Jesus bilang Panginoon nila at tagapagligtas, sila yung mga na-regenerate o nagkaroon ng born-again experience na ipanganak muli sa Espiritu na ipanumbalik yung relasyon nila sa Diyos at napunta sila muli sa layunin ng Diyos, sila yung mga anak ng Diyos. Lahat ng tao makasalanan. Ikaw at ako ay makasalanan. Pero hindi nangangahulugan pinabayaan ng Diyos ang sangkatauhan. Dahil isinugo ng Diyos si Jesus na kanyang anak para iligtas tayo. At si Jesus ay naparito para ipagkaloob sa atin ang kaligtasan. Pero ito ay natatanggap ng tao sa pamamagitan ng pananampalataya o pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Sa susunod na episode, tatalakayin naman natin ay kung paano nilikha ng Diyos ang tao. So kita-kits tayo sa part 2 ng series na ito, mga kaibigan at mga kapatid. God bless you all.